Sa isang matinding rant o pagtuligsa na tila mula sa isang livestream o recorded video, isang lalaking tagapagsalita ang buong tapang na nagsalita laban kay Federico. Simula pa lamang ng kanyang pahayag, tila puno na ito ng galit at pagkadismaya. Sinimulan niya sa pagbabanta na tila may bagong hinuhukay sa sementeryo at pwedeng isama na raw si Federico doon kung hindi ito titigil. Inihayag niya ang ultimatum. Mamili si Federico kung mananahimik o babakbakan siya. Ang intensyon ng grupo ay malinaw, mangolekta ng ebidensya mula sa mga live videos ni Federico upang may sampa ito ng formal na reklamo. Malinaw na binanggit na kailangan nila ang buong pangalan, middle name at kumpletong address ni Federico para may sampa ang kaso. Ang kanilang plano ay gamitin ang mga sinasabi ni Federico sa kanyang mga live bilang matibay na ebidensya laban sa kanya. Habang nagpapatuloy, idinetalye ng tagapagsalita ang mga hinaing ng kanilang grupo at ng mga supporters ni Beyonce na siyang ipinagtatanggol nila laban sa pambabalahura ni Federico. Ibinunyag din ng tagapagsalita na kaya raw lumaki ang ulo ni Federico ay dahil pinapaniwala ito ng mga followers niya na magaling siya. Binatikos niya ang umano'y pagkukumpara ni Federico sa sarili sa ibang reactors at pagiging kampante sa kanyang kasikatan sa social media. Hindi lamang simpleng panlalait kundi seryosong usapin ng paninira, pambabastos at maling akusasyon ang ibinato kay Federico. Ayon sa tagapagsalita, matagal na nilang pinapalampas si Federico, ngunit sa pagkakataong ito, sapat na raw ang dami ng pambabastos nito para ipaglaban ng hustisya. Ibinyag din na hindi lamang simpleng pananaw ang nasisira, kundi pati personal na reputasyon, lalo na sa mga pamilyang nadadamay. Binati ko si Federico sa posibilidad na maapektuhan maging ang kanyang anak kapag nalaman ng ibang tao ang kanyang mga ginagawa sa social media. Ayon sa tagapagsalita, ang pagtuturo ng maling asal sa publiko ay maaring bumalik mismo kay Federico at sa kanyang pamilya. Pinalabas ng tagapagsalita na wala umanong integridad si Federico. Lahat ng ginagawa nito ay para lamang sumikat at kumita kahit pamanira ng ibang tao gaya ni Beyonce. Naglabas din siya ng akusasyon tungkol sa pang-iinsulto sa pisikal na kalagayan ni Beyonce at pamumuhay nito. Hindi rin niya pinalampas ang ibang mga kasamahan ni Federico tulad nila Joel Salcedo, Rowena, Reyna's Community at iba pa, na tinawag niya mga utak pulburon. Nagbaba ng seryosong pahayag ang tagapagsalita patungkol sa cyber libel. Pinatutsadahan si Federico na posibleng hindi nito naunawaan ang mga legal na kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Binalaan siya na walang absolute freedom of speech at kapag lumalampas na sa tamang hangganan, mayroong pananagutan sa batas. Sa pagtatapos ng kanyang mahabang salaysay, ibinulalas niya ang kanyang pagkadismaya sa mga supporters ni Federico na umano'y nag-udyok pa sa mali nitong mga ginagawa. Isinumpa niya na hindi nila hahayaan na magpatuloy ito at pinasaringan ng mga ito ng paulit-ulit na salitang bodo, isang tahasang insulto sa kakayahan at katalinuhan ni Federico. Ang kabuuang salaysay ay isang masinsinang pagbuhos ng emosyon, puno ng personal na banat, paglalantad ng mga plano para sa legal na aksyon, at matinding pagbatikos hindi lamang kay Federico, kundi pati na rin sa mga taong sumusuporta sa kanya.